Dadako na po tayo sa ating lesson at ang lesson po natin ay may pamagat na kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Salita po yan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nilagyan natin ng closing parenthesis, Jesus Christ. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang King James Version. At ang bandang dulo ng araling ito, gagamitin naman natin para sa English, ang New American Standard Bible. Ang lesson natin ngayon, mga kapatid, ay ito na po ang ating pang number 47 na aralin dito sa ginagawa nating serya ng pag-aaral, verse by verse, dito sa Gospel according to John, o yung Ebanghelyo ayon kay Juan. At meron tayong main verse ngayon, yung pinagugutan ng ating title, dito yan galing sa verse 5 ng chapter 15. Pero ang coverage natin, mga kapatid, tatalakayin natin mula verse 1 hanggang verse 8. So yan ang coverage natin, ang unang 8 talata ng Kapitulo 15 ng Aklat ni Juan. So basahin po muna natin, mga kapatid, ang ating pangunahing talata o main verse. John 15:5, ang sabi rito, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga na marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." So yan po ang salita ng Panginoon at yan ang ating title, mga kapatid. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Parang hindi tayo magbubunga. Ano man ang gawin natin ay hindi magtatagumpay sa harap ng Diyos, magiging baliwala ang gagawin natin kapag hiwalay tayo kay Kristo. So yun po, pag-aralan po natin mabuti ito, mga kapatid. Noong nakaraang aralin natin, mga kapatid, ang huling talata ng ginamit natin, noong coverage natin, no, ay yung 14:31. Ang sabi rito, "Subalit ginagawa ko ang ayon sa iniutos sa akin ng Ama, upang malaman ng sanlibutan na minamahal ko ang Ama." Ito nais ko mapansin ninyo. Nung sabihin ng Panginoon Kristo, tumindig tayo at umalis na tayo rito. Ibig sabihin ay umalis na sila ron. Niyayaya sila ng Panginoon Kristo na umalis na doon sa silid sa itaas, na kung saan naganap ang chapter 13 at chapter 14. Na doon naganap ang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng mga apostol at doon din ginanap ang kanyang Last Supper. Ganun nga ang lumalabas dito. Niyayaya sila ng Panginoon na umalis na ron. Iniisip natin, ang kasunod yan, umalis na nga siya o sila doon. No? Hindi malinaw dito, dahil hindi naman nabanggit ni Apostol Juan, kung saan sila nagtungo. Pero ang maliwanag, ito maliwanag, pagkatapos ng tagpo nito, ng tagpo rito, pagdating sa chapter 18, ay nandun na sila sa halamanan ng Getsemani. Sa chapter 18 pa. Isipin nyo, 14 yan, 14. Dumaan ng 15, 16, 17. Pagdating sa 18, doon pa lang sila napunta sa halamanan ng Getsemani. Tingnan niyo. Talon muna tayo sa 18 verse 1. Nang masabi ni Jesus sa mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga lagad na tumawid sa libis ng Cedron patungo sa isang pook na may isang halamanan na pinasok niya at ng kanyang mga lagad. Yung halamanan na tinutukoy dyan, mga kapatid, ay yung halamanan ng Getsemani. Alam natin yung halamanan ng Getsemani. Doon ginanap ni Jesus yung kanyang yung prayer na nag-a-agonize siya, yung marubdob ang kanyang panalangin ng paghingi ng saklolo sa Ama. At doon din siya inaresto. Kasama si Judas, sinamahan yung mga arresting officer para dakipin ang ating Panginoon Kristo. So nakita nyo, no, mga kapatid, no? Chapter 14, umalis na doon sa lugar. Tapos sa chapter 15, hindi naman nabanggit kung saan lugar sila napunta. Ngayon, yun yung puzzle dito, medyo may controversial, mga kapatid. Kung saan man lugar naganap itong chapter 15, 16, 17, ay hindi nga nabanggit ni Juan.
Ang sabi ng ilang mga Bible commentators, mga Bible scholars din ng mga yan, ay kasama ito sa pangangaral na ginawa ni Jesus dun sa silid sa itaas. Dito nga lang daw naitala. Yan ang sabi nila ng iba. Ang sabi naman ng iba ay somewhere along the way. Habang sila'y papunta sa Getsemani, doon naman naganap ito. So, possible naman pareho mga kapatid. Pero wala nga banggit, no? Nababanggit ko lang sa inyo yan. Baka kasi napunan ninyo na bakit ano? Bakit sinabing umalis na? Umalis na tayo rito. Tapos hindi naman nabanggit kung saan pumunta. Tapos pagkatapos ng 15, 16, and 17, pagdating sa 18, doon pa lang sila napunta sa Getsemani. So possible na somewhere along the way. Pwede rin ganon. Pwede rin yung sinasabi ng iba na kasama to. Dito nga lang na-record. Kasama to sa mga tagubilin ni Kristo, sa mga apostol, nung nasa silid sila. So ano pa man yun mga kapatid, hindi tayo nakatitiyak. Pero ang malinaw dito mga kapatid, ay kasama talaga ito sa huling tagubilin at aral ni Kristo sa kanyang 11 na mga apostol. Kasi wala namang ibang kausap si Jesus dito na kanyang pinangaralan, kundi yung 11 mga apostol lamang. So continuation to ng huling tagubilin. Tungkol sa lugar, wag na nating halukayin, mahirap halukayin kung saan lugar to mga kapatid. Pero yung 11 na lang ang kausap niya. So, ito yung mga huling tagubilin din niya. So, basahin po natin sa 15:1 hanggang 8. Pag-aralan po natin bawat parirala nito. Ang sabi nito, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Pansinin ninyo mga kapatid. Sa Tagalog, ako ang tunay na puno ng ubas. Sa King James Version naman, I am the true vine. Vine. So, wala yung grape, di ba? Wala yung grape na, hindi sinabing grapevine. Puno ng ubas naman sa Tagalog. Pero bakit puno ng ubas yan, mga kapatid? Tama naman yan, yun nasa Tagalog. Kasi alam nyo bakit, mga kapatid? Sa Greek word ng salitang vine, yung vine parang ano yan, yung parang ugat, no? Pero hindi ugat yan, puno yan, mga kapatid. Sabi, Greek word ay ampelos. Ano ibig sabihin ng ampelos? Ang ampelos ay isang vine. A vine, as coiling about a support. Vine. So, yung ampelos, no? Siya raw ang ampelos, sabi ni Kristo. Translate sa Tagalog, puno ng ubas. Sa Tagalog, mga kapatid, ang vine, o yung Greek word na ampelos, isang baging. Baging, di ba? Baging. Alam mo yung baging? Yung bilang nakapulupot sa isang suporta. Baging yan sa Tagalog, kung tutuusin. Sa makatid ng isang vine, ay isang punong kahoy na ang pinakakatawan ng punong kahoy, ay pumupulupot. Habang lumalaki yan, pumupulupot yan, doon sa pagkakapitan niya, papaitaas, no? Kumakapit yan sa isang suporta. Kung tawagin natin yan, mga kapatid, balag. Di ba? Yung balag, dalawang klase. Siyempre, ang balag, merong manggagaling sa baba, paakyat, yung tinatawag na vertical. Pero meron ding horizontal. So, ganun ang balag, di ba? Gaya nung nakakita na ba kayo ng upo at ng ampalaya? Yan ang pamilyar sa akin, mga kapatid. Na kung paano tinatanim yan, nilalagyan ng balag, gagapang yan, tapos kakapit niya sa balag. So, nakita nyo, no? Kaya sinabi ni Jesus dito na siya ang tunay na, parang sinabi niya na siya yung baging. Pero actually, mga kapatid, puno ng ubas yan. Kasi mga kapatid, sa Israel, mga kapatid, ay pag sinabing vine, maraming klaseng vine. Alam niyo, sinerch ko sa internet, yung vine ay isang uri ng halaman yan o isang klasifikasyon ng halaman na yun nga ang karakteristik niyan, na isang baging yan na nakapulupot sa isang suporta, gumagapang yan. Pataas. Sinusundan niya yung balag. So, doon siya tumutubo, no? So, sa Israel kasi, mga kapatid, kaya natin nasabi yan. Sapagkat sa kasaysayan, kapag sinabing vine, dahil maraming klaseng vine, nakaugalian na nilang tawagin na vine lang yung puno ng ubas. Kasi yun yung marami ron .
At yun ang isa sa mga pangunahing produkto nila ron. Kasi wala naman sila ampalaya ron at saka upo. Di ba? At tinignan ko sa internet yan kung gaano karaming vine. Marami palang tinatawag na vine. Ang dami. May higit 10, mga sample lang. 13 ata nakita ako. So, hindi na mahalaga yun. At least alam natin. No, baka kasi napunan nyo rin eh. Doon sabihin ng Panginoon Kristo sa Tagalog, puno ng ubas. Samantala sa English, bakit wala naman sinasabing ubas? So maraming vine. Ito, grapevine to. Sa kanila, pamilyar na sila riyan, mga kapatid. Tama yan. Puno ng ubas yan. At dito sa 15:1 ay sinasalarawan ni Jesus na siya raw. So figurative to, hindi naman literal na puno ang Panginoon Kristo, di ba? Pero sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang Ama, yung Amang Diyos, ang tinutukoy niya, ang tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Sa English niya ni husbandman. Tagapag-alaga yung magsasaka. Yun yung nag-aalaga nung mga vine, sa vineyard, kung tawagin, di ba? Merong siyempre magsasaka na nag-aalaga ron. So, iyon ang pagsasalarawan. Natural, hindi literal yan. Pero dito isinasalarawan ni Jesus ang kanyang gawain at ang gawain ng Ama. Siya ang puno ng ubas, Jesus, pero yung Ama ang tagapag-alaga. So, yun po, no? Pero meron siya sinabing tunay, no? Pag may tunay, ano ibig sabihin? Tunay, true. Pag may true, may false. Dapat din nating mapunayan, mga kapatid. So, bakit ganon? Simple lang. Kasi, kung may tunay, ibig sabihin, merong hindi tunay. Kung paano kasi, mga kapatid, na merong hindi tunay na Kristo, na hindi tunay na Mesyas, yung mga nagpapanggap lamang na sila ang daan ng kaligtasan, na sa kanila lamang ang kaligtasan, mga hindi tunay yan. Ang tunay kasi, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Kasi hindi ni-distinguish niya kasi maraming nagkiklaim maraming umaangkin na nasa kanila lamang ang kaligtasan. Pero dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, katulad din dito, talagang maliwanag na maliwanag. Kung nais mong makarating sa Ama, ay si Kristo lamang ang tunay mong dapat daanan. At dito naman, siya yung tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Ano ba ang nais palabasin ng Panginoon Kristo? At dapat maunawaan natin ito, mga kapatid. Yung ilustrasyon ng Panginoon dito. Sumunod na talata, sabi, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ang bawat sanga. So, yung vine, yan ang pinaka-main. Yan ang pinaka-puno, yung vine. So, yan yung pinakamakapal na bahagi niyan. So, paggapang yan, pagdating ng panahon, nagsasanga yan, mga kapatid. Katulad din ng ibang mga puno, kahit hindi vine, di ba? Alam mo, puno ng mangga, may sanga yan. No? At sabi nito, bawat sanga sa akin, so siya, ang puno ng ubas, may mga sanga siya. Yung bawat sanga daw na nasa kanya na hindi nagbubunga ay inaalis ng Diyos, inaalis ng Ama. Alam niyo, mamaya makikita niyo, yung sanga na tinutukoy dito ay ang mga tao. Yung mga tao, yung mga nagsasabing kasama, kaisa ni Kristo. Si Kristo yung yung puno. At may mga sanga niya, maraming sanga. So, tatranslate natin yan sa kaulugan. Mamaya makita nyo, diniretso yan ng Panginoon Kristo na yung sanga rito, tayo na mga sumasampalataya sa Kanya. Pero dito makita natin, kung tayo na mga sumasampalataya sa Kanya ay mga sanga ng Panginoon Kristo. Pag hindi tayo nagbubunga, ay inaalis tayo ng Amang Diyos. Paano ba inaalis? Sa literal na pag-aalis ng mga sanga sa puno ng ubas na hindi nagbubunga, ay pinuputol yan. Nakakita ako sa YouTube niyan, mga kapatid. Nung pinag-aaralan ko to, tinignan ko kung paano may illustrate yan. Ganun pala talaga. Doon sa malaking vineyard, yung tagapag-alaga, may malaking gunting, hindi gunting pampapel. Kasi ang lalaki din ng sanga niyan. Talagang kinakato, pak, pak, talagang napuputol. No? Pinuputol yung mga hindi nagbubunga. No? Tapos,
At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So maaaring kung ilalagay natin sa relasyon natin sa Panginoong Jesucristo, maaaring ngayon, okay, sanga ka ng Panginoon, pero pag hindi ka nagbunga, tatanggalin ka rin sa puno. So nililinis pa dito, sabi. Pag nagbubunga, ay nililinis pa. Talagang kinakayas-kayas pa yan. Nakita ko sa YouTube. Yung farmer, kinakayas niya. Parang paglilinis yun. No? Yung purging, kung tawagan, purge, sabi rin. No? Nililinis pa yung sanga para lalong magbunga, para maging quality yung magiging bunga na ubas yan, para lalong maganda. Ang mga sanga na binabanggit nga rito ay mga Kristiyano, yung mga nagsasabing sumasampalataya. Kung may sanga pala na hindi nagbubunga, pinuputol dito, ito ay nagpapakita, mga kapatid, sa atin na kailangan nating magsipagbunga. Ano ba yung bunga? Ano ba sa English ng bunga? Fruit. Fruit. Sa madaling salita, prutas. Di ba? Pag ang sanga ay hindi sinisibulan ng prutas, tinatanggal na yan. Tapos yung mga sinisibulan ng prutas ay nililinis pa yan lalo para maging quality yung prutas. Yun yung sa literal, di ba? Ang isang magsasaka na nagtatanim, mga kapatid, ano ba ang inaasahan yan? Kapag nagtanim siya ng punong kahoy na nagbubunga ng prutas, ano ang inaasahan na magsasaka? Inaasahan niya na pagdating ng tamang panahon, magbubunga yan. Hindi, ang magsasaka, hindi naman nagtanim, lalo na kung mass production yan ang mahanap buhay niya, hindi siya magtatanim ng puno ng ubas for display lang. Di ba? Ang inaasahan niya, merong bunga yan pagdating ng panahon. Kapag hindi nag-produce ng prutas yan, yun ang pinakapangunahing produkto, di ba? Pag hindi nag-produce ng prutas yan, wala siya ibebenta, so wala siya na buhay. So kailangan tanggalin niya yung mga sanga na hindi nagbubunga. So ano yung bunga, mga kapatid? Kung dadalhin natin sa spiritual na pag-uusap, dapat talaga maunawaan natin to sa spiritual side sapagkat inilahad ni Jesus yan, hindi para turuan tayo ng agrikultura. Di ba? Hindi ho. Kundi ang mensahe dito, mga kapatid, ay dapat spiritual. Dito sa isinalaysay ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, tayo mga nagsasabing mga sumasampalataya kay Kristo, ay dapat magkaroon tayo ng bunga. Ano ba yung bunga? Prutas yan, di ba? Yan yung resulta ng pagtatanim sa atin. Dapat ay mula sa ating pagiging mananampalataya, ay magresulta ito sa ating buhay na merong aksyon at hindi lamang salita ang ating pagiging mananampalataya. Dapat nagkakaroon ng epekto at resulta sa buhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Dapat ay kumikilos tayo at namumuhay bilang mga tunay na mga alagad ni Kristo. Merong kasabihan nga sa English, walk the talk. Ano yung ibig sabihin ng walk? Lakad, the talk, yung sinasalita. Ibig sabihin niya ng walk the talk, pag narinig niyo yan, ibig sabihin, ipamuhay mo kung ano ang sinasabi mo. Yun, mga kapatid. So, kasi kung sinasabi lang natin na tayo Kristiyano at hindi natin ipinamumuhay ang ating pagiging Kristiyano, hindi tayo nagbubunga nun. At baka mamaya matulad tayo sa sanga na hindi nagbubunga rito na puputulin ng Diyos. Pag pinutol tayo bilang sanga, mapapahiwalay na tayo doon sa puno. Di ba? Bawat sanga na nagbubunga rito, sabi, ay nililinis niya upang magbunga. Ang tanong, paano tayo nalilinis upang lalo tayong magbunga? Ano ba ang nakapagpapalinis? Nakatutulong sa atin upang tayo'y maging malinis. Importante maging malinis. Ano ba yun? Importante maging malinis para magbunga tayo. Yung sumunod na talata, sabi ng Panginoon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi. So dito, mga kapatid, nakikita natin ang talatang ito ay nagpapahayag ng idea ng espiritual na paglilinis at pag-aayos
ng ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin at pagsasagawa ng mga aral ng Diyos, mga aral ni Kristo, mga salita ni Kristo. Dahil sa pamamagitan ng salita na aking sinabi, kayo'y malilinis na. Ang salita ng Diyos ay nakapagpapalinis sa tao spiritually. Nililinis tayo sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Salita ni Kristo, salita rin ng Diyos. Upang tayo ay lalong magmawa. Kaya mahalaga mga kapatid, ang salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Napakahalaga na mahalin natin, pakinggan natin palagi, huwag natin katamaran, kasabikan natin, na gaya ng isang sanggol na bagong panganak, manabik tayo sa salita ng Diyos para tayo lumago. Di ba yung sabi ni Pedro? Madalas natin i-quote yan. So in-line yan dito sa sinasabi ng Panginoon Kristo. Ang salita ng Diyos nakapagpapalinis sa atin. Tapos sumunod na talata, sabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ibig sabihin, dapat nananatili tayo kay Kristo at si Kristo ay nananatili sa atin. No? Baligtara yan, vice versa yan, mga kapatid. Hindi pwede pag-iwalay yan. Pag talagang nananatili tayo kay Kristo, ibig sabihin nun, nananatili si Kristo sa atin. Kaya napakahalaga na tayo'y nakakapit palagi kay Kristo. Kaya panatilihin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. At ikinumpara yan doon sa sanga at sa puno. Gaya ng sanga. Tayo mga sanga, di ba? Gaya ng sanga na hindi magbubunga-buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. So, walang makikitang bunga sa buhay natin. Walang makikitang pagbabago sa buhay natin kung hindi tayo nakakabit kay Kristo. Dahil katulad ng sanga, hindi tayo makapagbubunga sa sarili natin. Malibang nakakabit yung sanga sa puno. Natural, di ba? Yan naman ang basic mga kapatid. Elementary parang alam na yan Pag ang sanga naputol, nahiwalay sa puno, wala na. Ano ba meron doon sa sanga? Doon sa puno. No? Yung puno, nandyan yung ugat Yung ugat, pag dinidiligan mo, diyan pumapasok yung mga vitamina, etc. Tapos idinidistribute yan sa mga sanga. Kaya yung sanga yung nagbubunga. Pero pag naputol ka ron, yung sanga wala namang ugat So nakita niyo mga kapatid, gayon din daw tayo. Sabi, gayon din kayo. Malibang kayo manatili sa akin. So nakita niyo, malibang na kay Kristo tayo, ay hindi tayo magbubunga. Ang bunga rito mga kapatid, yan yung mga gawain natin. Yung mga ginagawa natin sa buhay natin na nakalulugod sa Diyos. Kaya kung hiwalay tayo kay Kristo, ano man gawin natin, hindi natin malulugod ang Panginoon. At kung tayo talaga na kay Kristo, nananatili tayo sa salita ni Kristo. Dahil yung salitang yun, salita ni Jesus, yun ang nakapagpapalinis sa atin. Tapos pagdating sa main verse natin, ang sabi rito sa 5:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Inulit muli. Diretso na sinabi na ni Jesus dito na tayo ang mga sanga. Ganyan, isinalarawan ni Jesus ang ating relasyon sa Kanya. Tingnan niyo mga kapatid, ang puntong ito. Relasyon. Nabanggit natin ang relasyon. Relationship yan di ba? Puno at mga sanga. Merong direktang relationship. Malapit na relationship. Yung sanga nakadependent. Depende. No? Umaasa doon sa puno. Di ba? Yung tinutukoy rito yung pagiging pagkakaroon natin ng malapit na relasyon at kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Relasyon yan, mga kapatid. Importante yun. Hindi yung reliyon. Kaya nadidinig nyo minsan, di ba? Hindi naman yung reliyon na mahalaga. Hindi yung sekta. Ang mahalaga sa atin, mga kapatid, meron tayong malalim, direktang relasyon sa ating Panginoon. Katulad nito, mga kapatid, yung mga nadaanan natin. Minsan nadaanan natin dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan na siya ang pastor at tayo ang mga tupa. Relasyon din yun, di ba? Sinasalarawan ni Kristo ang dapat na maging relasyon natin. Tupa tayo, siya yung pastor, sumusunod tayo sa Kanya. Sa ibang mga talata ng Biblia, itinuro na siya ang ulo ng church.
Yung, ano ba yung church? Katawan. So, ulo ng katawan. Imagine niyo yung literal. Ulo, katawan. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Relasyon din yan, mga kapatid. Sa ibang talata rin ng Biblia, di ba? Nung pinag-aralan natin ang Revelation, na daanan natin, na tayo yung spiritual na mapapangasawa ni Kristo, yung church. O di malalim na relasyon din yan. Puro tungkol yan sa malalalim na relasyon natin sa ating Panginoon. At dito naman, mga kapatid, ang relasyon natin kay Kristo. Siya ang puno ng ubas. Tayo ang mga sanga. Ang bili niya, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga na maraming. Kasi ganun ang relasyon ng puno at ng sanga. Kailangan yung sanga, yung mga sanga ay palaging nakakabit doon sa puno para magbunga. Ganun din tayo, mga kapatid. Kailangan manatili tayo kay Kristo para magbunga tayo. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan ang title natin, di ba? Wala tayong magagawa. Sabi nga, without me, He can do nothing. Pag wala si Kristo, wala talaga tayo. Na ano mang gawin natin kabanalan, nagawain, kahit ano pang sakripisyong gawin natin, pag hindi natin tinanggap si Kristo, baliwala ang ating mga ginagawa. Wala tayong magagawa kung tayo walay kay Kristo. Pero kung mananatili tayo sa Kanya, ay magbubunga tayo na marami. Hindi tayo makapagbubunga ng hiwalay kay Kristo. Ano ngayon, mga kapatid? Ang masama mangyayari sa atin kung tayo hindi mananatili kay Kristo. Kung tayo hindi mananatili, dahil tatanggalin tayo dahil hindi tayo nagbubunga. So, yung pagbubunga, meron din tayong effort diyan, di ba? May effort din tayo. Pagbubunga, yung tungkol sa buhay natin, di ba? Kapag ikaw hindi nagsisi sa kasalanan mo, pag hindi ka nagbago, paano ka makapagbubunga? So, dito nakita natin yung pagbubunga, may kaugnayan doon sa aplikasyon ng salita ni Kristo sa atin. Kailangan may epekto sa buhay natin yan. Tingnan nyo, eto, wag hindi tayo nagbunga. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Imagine ninyo sa literal. Nakita ko nga, sa napanood ko nga, kinukwento ko sa inyo, sa YouTube ko napanood, yung mga pinuputol na mga sanga, nalalaglag yan. Nalalaglag lang sa tabi yan, habang ang dami pinuputol na sanga. Yung mga hindi nagbubunga. So, ano mangyayari doon sa mga pinutol na sanga? Katulad ng sanga nga na, itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Titipunin niya, tapos susunugin, gagawin ka na ng panggatong. Nakita niya, mga kapatid, kailangan manatili tayo sa ating Panginoong Kristo. At ang pananatili kay Kristo ay kaugnayan sa pagtupad natin ng kanyang mga utos. Yun, mga kapatid. Madadaanan din natin yan dito sa chapter 15. O sa verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa iyo. So, nakita nyo, no? Salita ni Kristo. May kaugnayan. Yung pananatili natin kay Kristo. So, hindi po pwede na isang Kristiyano. Sasabihin lang niya, mahal na mahal niya si Jesus. Tapos hindi naman siya nananatili sa salita ni Kristo. O kaya yung salita ni Kristo wala sa kanya. At ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. So ano yan, mga kapatid? Dalawang bagay din yan, di ba? Hindi maaari maghiwalay. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. So dalawang bagay yan. Pag yan naghanap sa atin, na si Kristo'y nananatili sa atin at ang salita ni Kristo'y nananatili sa atin, ano ang pangako sa atin? Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yan ang pangako. Na mangyayari lamang yan sa atin kung mararating natin ang kalagayan na sinabi ni Jesus dito, doon sa naunang parirala na kung mananatili siya sa atin at ang salita niya ay nananatili sa atin. Yan, pag ganon, mga kapatid, humingi tayo sama. Ano man ang hingi natin, ano man ang gusto natin, matutupad sa atin yan.
Kaya ito mga kapatid, hindi natin basta-basta i-claim to. Na-claim mo lang yan, i-claim mo nga yan, ayaw mo naman tanggapin yung salita ni Kristo. Paano mananatili sa iyo ang salita ni Kristo? Hindi sapat na, Lord, we claim na sinabi mo na hingin namin ang anumang nais namin, ito'y gagawin para sa amin, kaya kiniklaim namin, ito'y gagawin mo. Tapos ayaw mo naman maniwala sa salita ni Kristo. Suway ka ng suway, namumuhay ka ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Yung bunga, hindi nakikita sa iyo. Yung bunga, pamumuhay yan eh. Yung bunga, hindi, walang epekto sa salita ng Diyos dahil in the first place, hindi ka naman naniniwala sa salita ng Diyos. Ang pinulot mo lang, yung mga i-claim mo. Yung mga iniisip mo na magbibigay sa iyo ng mga material blessings. Yan ang sakit. No? So, sa last verse ng ating coverage verse, talagang verse na tayo, no? Sa verse 8 tayo, sabi rito. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama. Paano naluluwalhati ang Ama? Sa pamamagitan nito, ano ba pag sinabing naluluwalhati ang Ama? Ang pagluwalhati, mga kapatid, ay nangangahulugan na itinataas natin ang pangalan ng Ama. O kaya nabibigyan natin ng karangalan ng Amang Diyos. Na itatanyag natin ang pangalan ng Diyos. Kaya natutuwa siyempre ang Diyos. Naluluwalhati ang Diyos. Paano naluluwalhati? Na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Yan, mga kapatid. Yan ang makapagpapaluwalhati sa Diyos. Kapag tayo'y nagbubunga ng marami, yung marami tayong nagagawang mabuti. Yan yung mamaya, ito, sa susunod, makikita natin ano ba yung mga bunga na yan. Kapag tayo nagbubunga ng marami, ay tayo nagiging tunay na alagad ni Kristo. Yan ang nakaluluwalhati sa Diyos. Yung pagluwalhati sa Diyos, mga kapatid, ay hindi yung pagsasalita lamang ng magagandang bagay patungkol sa Diyos. Hindi sa labi lamang, bagamat kasama naman yon sa pagluwalhati natin sa Diyos kapag ating pinapupurihan ng Diyos ng ating mga labi. Naluluwalhati rin ng Diyos dyan. Pero baliwala ang ating pagluluwalhati sa Diyos kung hindi tayo nagbubunga. Yun, hindi yun. Salita lang kasi yan eh. Kaya pag tayo nagbubunga ay lalong nagniningning ang ating mga papuring awit, ang ating mga pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos ay lalong nagiging katanggap-tanggap yan sa Panginoon Diyos. Bakit? Lalo siyang naluluwalhati dahil nagbubunga tayo na marami. At tayo namumuhay bilang mga tunay na alagad ni Kristo. So yan po mga kapatid. Hindi naman na na pwede na salita lang tayo. Palaging ganun, di ba? Hindi niyo ba napapansin? Dito sa mga pangangaral ng Panginoon sa Kristo, palaging nauuwi doon sa pagsunod sa salita ni Kristo. At dito naman, hinahanapan tayo sa buhay natin na magkaroon talaga ng epekto yung pananampalataya natin. Elaborate pa natin mga kapatid. Yung bunga. So yan yung coverage, no? Para maging malinaw to, kasi minsan naging katanungan, paano ba yung bunga na yan? Bagamat pinaliwanag na natin kanina, na yung bunga ay yung mabubuting gawa na nakikita sa atin, yung mga pagbabago natin, paggawa natin ng iba't ibang mga mabubuting gawa dahil tayo nananampalataya kay Kristo. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi natin tinataguyod dito na kinakailangan gumawa ka na mabuti para maligtas. Pero napansin nyo rito, ang hinahanapan ng paggawa na mabuti at ng mga bunga rito ay yung mga sanga. Sino ba yung mga sanga? Yung mga mananampalataya. Nauna muna yung pananampalataya. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay nahanapan tayo ng Panginoon Diyos na magbunga tayo. Yan ang tanda na tunay na mananampalataya tayo. Yan ang tatak. Marka na tayo'y mananampalataya. Meron tayong mga bunga. Ngayon, mga kapatid, dito sa lesson natin, bago tayo magtapos, para lalo maging malinaw, ano ba ang bunga sa ating aral mensahe?
Nabanggit na, palagi nga nababanggit dito sa mga talatang nabasa natin, yung salitang bunga. At nabanggit nga natin na tumutukoy nga yan sa resulta sa ating buhay ng ating pagiging mananampalataya kay Kristo. Kaya sa ating aralin ngayon, mga kapatid, nakita natin na hinahanapan nga tayo ng Diyos na magbunga. Ito, mga kapatid, ito ang ilang mga talata na ipiniliwanag ni Apostol Pablo na may kaugnayan sa bunga. Yung mga bunga, at dito magkakaroon tayo ng idea kung paano ba tayo magbubunga. Ano ba yung mga bunga na yan? Ito, mga kapatid, sa Tito 3:14. At nararapat ng ating mga tao, yung mga mananampalataya yan, mga kakampi nila, Pablo, parang ganyan, di ba? Term, ang ating mga tao, no? Our people, yung church, di ba? At nararapat ng ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa. So, pansinin ninyo, ha? Ang sabi rito ay kinakailangan matuto tayo magmalasakit sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, ano sa English yan? Our people must also learn to engage in good deeds. Ibig sabihin, dapat ay nasasangkot tayo, ma-involve tayo, makibahagi tayo, mag-participate tayo sa mabubuting gawa. Ano ngayon? Diba? Bakit? Para sa matitinding pangangailangan. Yung mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan. Tumutukoy yung matitinding pangangailangan doon sa, ibig sabihin, matitindi, may higpit na pangangailangan para matugunan ang mga talagang mga importante pangangailangan. So, pagtulong to sa mga kagipitan, pagtulong ito, yung mabubuting gawa to, pagmamalasakit, ito yung pagtulong pisikal, material, pinansyal sa mga talagang nangangailangan. Nakita niyo, no? Yan ang mabubuting gawa. Tandaan niyo, mabubuting gawa. Pagmamalasakit sa mabubuting gawa. Bakit ulit? Bakit ulit, mga kapatid? Upang hindi sila mawalan ng bunga. O ano yung bunga tinutukoy ngayon dito? Ito yung pagmamalasakit nga sa mabubuting gawa para sa matitinding pangangailangan. Ibig sabihin, dapat tayo gumawa na mabuti. Ma-involve tayo dyan. Magkaroon tayo ng aksyon na tayo tumulong. Yung paggawa na mabuti rito, yung para sa matitinding pangangailangan, pagtulong ito sa mga nangangailangan. Ano bang tulong kailangan nila? Ipagpe-pray lang ba kita? Hindi. Hindi ganun yun. Ito yung physical na tulong. Kaya natin nabanggit na nakaraang Webes, financial aid yan, mga kapatid. Pero doon sa mga matinding pangangailangan. So, yung bunga dito, mga kapatid, tumutukoy. Yan sinasabi natin eh. Resulta yan ng ating pagiging mananampalataya. Ano pag ginawa nating mabuti sa buhay natin? Yung mga mabubuting ginagawa natin dahil kay Kristo, yan ang mga bunga na tinatawag nito. At tayo nahanapan ng Ama ng maraming bunga. O isa pa, bago tayo magtapos, isang talata na lang. Isang talata na may doktong na dalawang talata. May kaugnayan kasi sa konteksto. Tingnan nyo. Meron na bangit si Pablo rito na bunga ng katwiran. Fruits of righteousness. Kumukuha tayo dahil niyatanong na iba, ano ba yung bunga? Ito nga yung bunga. Yung mga mabubuting ginagawa natin. Mga bunga ng katwiran, fruits of righteousness. Marami, di ba? Tingnan natin dito sa Filipos 9, 10, and 11. Tatlong talata na lang po. Pero nais ko magsimula tayo sa 11. Doon sa huli. 9, 10, and 11. No? Sa 11 tayo magsimula. Para mapansin ninyo na ito nga ay tinatalakay ni Pablo dito. Ay may kaugnayan sa mga bunga ng katwiran. Yung tinatawag sa English na fruits of righteousness. Yan o, tingnan nyo. Na mapuspos na mga bunga ng katwiran. Yung mapuspos, yung ma-feel ka, yung dumami sa iyo, di ba? Dumami sa iyo yung bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ayan. Ano ba yung context yan? No? Ano ba yung context niya? Bakit ba umabot si Pablo at nabanggit niya na mapuspos ng bunga ng katwiran? Sa pamamagitan ng pag-aaral na kontekstong yan, ng konteksto dyan, makikita natin kung paano tayo makakarating yan, mga kapatid, na tayo mapuspos ng bunga ng katwiran.
So, tingnan po natin ang pinaghugutan yan. So, sa verse 9 nagsimula yan, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana. Huh? So, yun ang prayer ni Pablo. Na ang kanilang pag-ibig, love, pagmamahal, ay maging masagana. Lalo pa, madagdagan pa. Ibig sabihin, sumagana eh. Ibig sabihin, lalo pang lumago, dumami, umunlad ang kanilang pag-ibig. So yung pag-ibig natin, dapat dinidevelop yan na maging maunlad. Di ba? Yun ang prayer eh, ni Apostol Pablo. At dapat prayer din natin yan. Ibig sabihin, target yan ni Apostol Pablo na yung mga Kristiyano sa Pilipos ay yung pag-ibig nila ay lalo pang sumagana. Sumagana saan? Sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa. No? In real knowledge and all discernment. Ibig sabihin, hindi bulag na pag-ibig. Di ba? Sapagkat sumasagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa. Una sa lahat, mga kapatid, ang pag-ibig na ito na tinutukoy rito ay batay sa kaalaman. Masagana sa kaalaman. So, hindi nalalayo sa knowledge at sa lahat ng pangunawa na itinuturo ng salita ng Diyos. So, nililinaw ni Pablo rito at nililinaw din natin ang pag-ibig na tinutukoy rito sa Biblia ay yung pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Hindi yung pag-ibig lamang na nalalaman ng sanlibutan na wala namang pagsagana sa kaalaman at lahat ng pangunawa. Yung kaalaman at lahat ng pangunawa, may koneksyon yan, direkta sa salita ng Diyos. Yung tunay na kaalaman, yung real knowledge sa English, yung tunay na kaalaman ng tinutukoy dyan. Yung tunay na kaalaman na tinuturo ng banal na kasulatan. So, hindi yan katulad ng pag-ibig na tinuturo ng sanlibutan na nakabatay lamang sa feelings, sa damdamin. Kaya, sa feelings minatay, kaya mali-mali na yung pag-ibig. Kahit sa same gender, umiibig. O, di ba? Example lang ko yan. O, bakit ganyan ang prayer ni Pablo? Tuloy natin. So, yan ang prayer, na yung pag-ibig ay sumagana sa kaalaman at lahat ng pangunawa upang, ito ang purpose, upang makilala ang mga bagay na magaling. Yung makilalang bagay na magaling, yung so that you may approve the things that are excellent. Hindi lang basta magaling, no? Excellent eh. Yun talaga kumbaga sa honor, first honor. No? Makilala ang mga bagay na magagaling para malaman natin talaga kung ano ang pinakamabuti sa harap ng Diyos. Kung ano ba talaga ang tama, kung ano ba talaga ang katotohanan. At sabi ni Parito, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Huwag niyo kakalimutan, nagsimula yan sa pag-ibig. Ha? Pag-ibig. Itong binabasa natin sa 10 eh. Yan ang purpose. Yan ang purpose nung verse 9. Di ba? Ano ba yung nasa verse 9? No? Susungkitin ko lang yung verse 9. No? So, ito. Na idinadalangin ni Pablo na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Bakit? Bakit dapat ang pag-ibig ay sumasagana sa kaalaman at lahat ng pangunawa? May dalawang reason na binanggit si Apostol Pablo rito. Number 1, upang makilala mga bagay na magaling. Number 2, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. So kapag ang pag-ibig pala natin sagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, yan may kaugnayan ang epekto niya sa atin maging magiging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Importante pala ang pag-ibig. Kaya pala, yan ang isa sa mga pangunahing utos ng ating Panginoon sa Kristo ang tungkol sa pag-ibig. Napakatapos yan, sa verse 11, ang sabi, yung binasa natin kanina, no? Hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katwiran. So, paano ka aabot yan?
Yung tanong natin kanina, paano tayo aabot dyan? Na mapupuspos tayo ng mga bunga ng katwiran, iaatras lang natin. O, di ba? Nagsimula yan sa pag-ibig na sumagana sa kaalaman at sa buong pangunawa o sa lahat ng pangunawa. At nakilala mga bagay na magagaling. At tayo'y masumpungan na maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Then makakarating tayo rito na mapupuspos ng mga bunga ng katwiran. So, action yan sa pamumuhay rin natin sa araw-araw. Sabi pa rito, sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So, yun po mga kapatid, paano natin magagawa yan? Huwag natin kakalimutan ang bottom line. Ang bottom line, yung pinaka-pundasyon nito, mahirap gawin yan, mga kapatid, na exercise natin sa buhay. Kailangan natin sinabi rito ng Panginoon Kristo na yung naka-highlight, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, dapat nakakabit tayo palagi kay Kristo. Meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Para tayo magbunga ng maraming bunga. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating lesson, naway nakatulong ito sa atin para tayo lalong umunlad sa ating relasyon sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.